Mga kababayan, marami sa ating nababahala o nangangamba kung anong maaaring mangyari sa atin pagkatapos ng eleksyon dito sa US. May malaki posibilidad na bagong administrasyon ay magpasa ng mga batas na magre-resulta sa paglabag ng karapatang pantao at malupit na pagtrato ng mga immigrant communities dito sa Amerika. Isa ako sa milyong Pilipino na nakaranas ng matinding diskriminasyon, pagsasamantala at takot na ma-deport. Pinapalaganap ngayon ang ideya na ang mga walang papel ay karapat-dapat lang na i-deport. Huwag nating hayaan na lumikha ito ng dibisyon sa ating mga komunidad at ilayo tayo sa ugat ng problema. Ang krisis ng ekonomiya na hindi kagagawan ng mga karaniwang tao. Bilang isang migranteng ina, nasa puso't isipan ko ang kaligtasan at kinabukasan ng aking mga anak. Mga kapamilya at kaibigan, may papel ka man o hindi, lahat tayo maaapektuhan. Bilang migranteng manggagawa at human trafficking survivor, naging miyembro ako ng migrante organization, ay natutunan ko na nasa edukasyon, pag-organisa at sama-sama pagkilos ang tanging paraan upang harapin natin ang ating mga pangangamba. Nais naming ipaabot sa inyo na kahit ano ang mangyari, narito ang Filipino Migrant Center para sa inyo. Kung kailangan ninyo ng suporta o pagkukunan ng mapagkakatiwalaan at wastong impormasyon, huwag kayong magdalawang isip na kumontak sa amin. Anong klaseng mundo ang gusto nating itayo para sa ating mga pamilya? Ano ang magiging kontribusyon ng mga Pilipino dito sa Amerika para makamtan ito? Sama-sama tayong tumindig at makiisa para buuhin ang isang mundong walang diskriminasyon at pagsasamantala.